Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtuon at sambahin ang Poon. Mag-iwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque, ang ating tagapagtulong at tagapagdasal sa panahon ng karamdaman at pangangailangan. Nawa, katulad ni San Roque, maging matatag ang ating pananalig kay Jesus Nazareno upang sa panahon ng kahinaan at karamdaman, manatili tayo na tapat sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan nami huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtaluntun namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinapasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni hindi kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang naguukol na panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang.
nadaanan kitang kaawawang sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga na naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinapnan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras na magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na hardina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyo ka sa pagiging patutot at sa sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam nyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag nyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanggapin niyo
di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahon na iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit tiniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko rin po kanina, ngayon ay kapistahan ni San Roque, isa sa mga santong malapit sa ating pusong mga Pilipino. Maraming simbahan ang nakatalaga kay San Roque at siya ay patron lalo na ng mga dumadaan sa pandemya, mga malubhang karamdaman at matinding pangangailangan. Kaya palakpakan din natin si San Roque. At ipagdasal natin sa tulong niya, katulad niya, sa gitna ng mga paghihirap,
karamdaman at mga pagsubok, manatili tayong tapat sa pag-ibig ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, paalala uli, ang sabi ni Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa ating bansa ngayon, dumadaan tayo uli sa ganito, paulit-ulit na lang, dahil may mga puwersang gustong sirain, lalo na ang sakramento ng pag-aasawa. Naintindihan po ng simbahan. At natitiyak ko, nang sinabi ni Jesus Nazareno, mga katagang ito, naintindihan niya ang kalagayan ng iba sa atin. Hindi po sinasabi ng simbahan na kung nakapangasawa ka ng basagulero, babaero, waldas, pabaya, wala ka nang magagawa. Meron pong paraan ang simbahan para ito ay maayos. At kung di talaga maayos, kung kailangang maghiwalay talaga, meron din po. Kaya wag niyo pong isipin, sinisiraan po ang simbahan kapag sinasabi ng mga nag-a-advocate ng divorce na walang puso ang simbahan, na ikaw ay diyan ka na lang, wala ka nang magagawa, malas mo na lang, yan ang napangasawa mo, magtiis ka na lang habang buhay. Hindi po tama yun. Hindi yun ang ating turo. Meron tayong lunas. Meron tayong paraan. At hindi natin din pahihintulutan, manatili ang ganong uring pagsasama. Ngunit, ito'y dadaan sa maayos at masusing paraan. Hindi pwedeng pag-ayaw mo na, maghiwalay na lang. Pag hindi ko na siya mahal, pag hindi na ganun yung pakiramdam ko, iba naman. Pag sa iba na lang ako, mas nabighani. Doon na lang ako, iiwan ko na lang. Yun ang ating ayaw. At yun ang ayaw ni Jesus Nazareno. Sapagkat kung mayroon man, kaya nga tayo nandito sapagkat naniniwala tayo, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y may kakulangan, bagamat minsan nagmamalabis tayo, tapat si Jesus Nazareno sa atin, tapat ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, mahal tayo ng Diyos. Kahit nagkakasala tayo, mahal tayo ng Diyos. Huwag kayong matakot, huwag niyo sabihin, ako, hindi na ako nakabalik ng ilang Biyernes, parurusahan na ako ng Nazareno. Hindi ho ganun si Jesus Nazareno. Mahal pa rin niya tayo, bagamat minsan tumatalikod tayo sa Kanya. Kaya nga ganun na lamang ang Kanyang pagmamalasakit sa buhay mag-asawa. Sapagkat alam niyo po, ang isa sa larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang pag-ibig ng pagtitipan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Ezekiel, papaano niya isinalarawan ang ugnayan ng Diyos at tao para daw mag-asawa. Pinulot tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Nilinis tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. At gusto tayong maging kapiling ng Diyos magpakailanman. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At yun ay tagumpay, hindi lang ni Maria. Sabi ko nga kahapon, di ba nitong mga araw na ito, tuwan-tuwa tayo. Ipinagdiriwang natin, ipinagmamalaki natin ang ating mga atleta. Lalo na yung mga nanalo ng mga medalya, lalo na si Kaloy.
tuwan-tuwa tayo sa Kanya. Pinagmamalaki natin siya sapagkat ang tagumpay niya, tagumpay din natin. Pero sabi ko nga, aminin natin, yung tagumpay ni Kaloy, oo, masaya tayo. Pero aminin din natin, pag nababasa natin, uy, may 20 million siya. Pero aminin natin, meron ba ritong naambunan man lang kahit 100 piso ng 20 million? Siguro napapasabi natin, sana all. Sana tayo din. Pero aminin natin at hindi naman natin yun inaasahan na maaamot, no? Tayo noong napanalunan niya, nakita natin, ang gara, 3 kwarto, 3 bedroom yung kondo. Pero wala naman sa atin ang magkakaroon ng ganoon o titira doon. Pero masaya na rin tayo para sa Kanya, di po ba? Pero ang mas magandang balita, ang mga tapat sa Diyos, katulad ng mahal na ina. Kung ngayon siguro sinasabi ng mahal na ina, sa langit, may kondo ako. Huwag kayong mag-alala, magkakaroon din kayo. Kita niyo yun, mas magandang balita yun, di ba? Sapagkat ang tagumpay niya ay magiging tagumpay din natin. Bakit? Dahil nais ng Diyos, mabuhay tayong kasama niya magpakailanman. Kaya nga't ang ginamit na larawan ng Diyos ay ang pag-ibig ng mag-asawa, ng pinagtipan. Ganun daw ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya pala pinapahalaga ng Diyos ang sakramento ng kasal. Dahil parang tayong lahat, kinasal din sa Diyos. Kaya pala ganun na lang, pinangangalagaan at pinagtatanggol ng Diyos ang pag-ibig ng mag-asawa sapagkat pinagtatanggol din niya at pinangangalagaan din niya ang pag-ibig sa atin. Kung yung mentalidad natin ang gagamitin ng Diyos, kung ang Diyos katulad natin na pag-ayaw na, hiwalay na lang. Pag iba na lang ang gusto, hiwalay na lang. Palit na lang. Baka mabilis pa sa alas 4, pinalitan na tayo ng Diyos. Buti na lang, iba ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos, si Jesus Nazareno, hindi nagsasawa sa atin. Hindi napapagod sa atin. Hindi nawawalan ng gana sa atin. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo. Yun ang ipinagdiriwang natin. Kaya katulad ni San Roque, gumawa lang naman siya ng mabuti. Tumulong lang naman siya sa mga may sakit, sa mga dumanas ng pandemya nung panahon niya. Pero anong ginawa sa kanya? Pinahirapan siya, pinakulong siya, pinaghinalaan pa siya. Mayaman si San Roque, pero iniwan niya ang lahat dahil hinahanap niya ang Diyos. Gusto niyang paglingkuran ng Diyos. Bakit ganun na lamang ang katapatan ni San Roque? Sapagkat alam niya, tapat din ang Diyos sa kanya. At yun, alam natin mahirap. Kaya sabi nga ng mga tao, kung ganyan po ang kalagayan, huwag na lang mag-asawa. Kaya maraming din po akong kilala ngayon, ganun din ang paniwala. Ayaw na lang mag-asawa. Kung ganun po, Father, wag na lang. Wag na lang mag-asawa. Kaya yung iba, medyo tumatanda na, ayaw pang mag-asawa. Natatakot mag-asawa. Yung iba, natatakot magkaanak. Wag na lang. Kaya yung iba, nakakalungkot man, kinikitil, ayaw mabuntis. Kung nabuntis, ilalaglag. Dahil natatakot sila. Ang hirap pala niyan. Kaya yung iba, ano sabihin? Ay, mag-aalaga na lang ako ng aso. Hindi lang minsan makakarinig tayo, mabuti pa yung aso.
Kahit anong mangyari, hindi ako iiwan. Yung anak ko, delikado. Nakita ko yung kapitbahay ko, inalagaan yung anak. Paglaki, iniwan din siya. Buti pa ang aso. Kahit anong mangyari, sasalubungin ka. Lalambingin ka. Pero bakit, mga kapatid, bakit tayo para bagang sumusugal sa pagmamahal? Bakit kailangan pinaghahandaan natin? Baka may nagsisimba ngayon, nagpaplano ng magpakasal. Pinagdarasal namin kayo upang sa gayo'y maging handa kayo. Huwag lang bugso ng damdamin ang umiral, kundi katulad ng pagmamahal ng Diyos, ng pagpili ng Diyos, maging handa tayo. Baka may mag-asawa po rito ngayon o may asawa na nandito ngayon nagdarasal dahil dumadaan kayo sa matinding pagsubok, kasama kayo sa misa ngayon. Nawa ang katapatang pagmamahal ni Jesus Nazareno ang siyang mamayani sa inyo. Baka may asawa ngayon, natutukso kang magtaksil sa asawa mo. Pinagdarasal ka namin ngayon sa misa na huwag kang mahulog sa ganyan tukso, sapagkat ang katapatan ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahirap. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, ito'y biyaya ng Diyos. Ang magmahal katulad ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Hindi ito manggagaling sa atin. Manggagaling ito sa Kanya. Kaya sa misang ito, katulad ng ginawa ni San Roque, tuwi na. Magsumamo tayo na ang pag-ibig na nananalaytay ngayon sa puso ni Jesus Nazareno ay manalaytay din sa puso natin upang sa gayon ang katapatan katulad ng nakay San Roque at sa mahal na Birhen ay mapa sa atin upang sa gayon ang tagumpay ng mahal na Birhen at ni San Roque ay mapa sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat kayo'y laging tapat, laging mapagpatawad, laging mapangunawa. Pinili niyo po kami upang magkaroon ng tipan magpakailanman. Patawad po kung kami minsay salawahan, nagtataksil sapagkat pinipili namin ang kasalanan at kasamaan. Ngunit gayon paman, patuloy kayong umaabot sa amin at wala kayong ibang hangad kung hindi makapiling kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, pinagdarasal po namin ang lahat ng mga mag-asawa, ang lahat ng mga nagmamahal, ang lahat ng mga nananalig sa iyo, upang sa gayoy matularan namin ang iyong dakilang pag-ibig. Pinagdarasal namin ngayon ang mga pamilyang nasa bingit ng pagkawatak-watak. Pinagdarasal namin ngayon ang mga natutukso na tumalikod sa kanilang mga sinumpaan nung sila'y ikasal. Ipinagdarasal namin ngayon ang aming mga lingkod bayan na wag nawa maging kasangkapan sila para masira ang pamilya at ang mga mag-asawa. Tulungan niyo po kami na matanggap ang biyaya na nanggagaling sa inyo upang ang katapatan, ang pag-ibig na dalisay ang maghari sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay, may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayon, si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose,
ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tapat ang Diyos sa atin at nais niyang makapiling tayo magpakailanman. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iatiya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakidang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kamugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patunayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo,
sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ng mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Patuloy tayong tumutulong kapag may nasusunugan, may nasasalanta, at kahit walang kalamidad. Regular po ang tulong ng Quiapo sa mga simbahan at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. At ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayo ay may kakayahang umibig ng tapat at matatag sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos naniniwala sa kapangyarihan ng tapat na pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang tapat na pag-ibig
ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ng amin. Pinipinto ka namin, mahal mong aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.